Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kayo po ay live na nanonood ng programang Boses ng Lipunan, nahatid sa inyo ng DBM Online TV. Ito po ang inyong lingkod, si Danny Mario alias Daniel Balsador. Kumusta na po kayo? Kumusta na po kayo? Matapos ang magdamag na hagupit ang pananalasa ng lupit ni Bagyong Ulysses sa iba't ibang panig ng ating bansa, partikular na sa Bicol Region, Southern Tagalog, Quezon, Batangas, Laguna, Cavite at Rizal Province. At syempre kasama ang Metro Manila, kasama ang Bulacan Province, Pampanga, Zambales. Okay, kanina lang po mga kaibigan ay ibinaba ng National Disaster Risk and Reduction Monitoring Council ang signal number 3 po, ang signal number 3 kanina sa lalawigan ng Cavite, sa Metro Manila, sa lalawigan ng Tarlac, lalawigan ng Zambales, at lalawigan ng Pangasinan. Ayon po sa National Disaster Risk and Management Council, ang mga nabanggit na lugar ay makararanas po ng malakas na hangin na may kasamang ulan sa loob ng 18 oras. Ang ibig sabihin po, magmula kanina ang alas 10:30 ng umaga, 18 oras po mararanasan ng malalakas na hangin at pagbugso-bugsong ulan hanggang bukas ng madaling araw. Okay, mamaya mga kaibigan, sisikapin po natin mga kapanayam yung ating mga kaibigan po sa iba't ibang panig ng ating bansa, partikular no po dyan sa Bicol, yung ating mga kaibigan dyan sa lalawigan ng Quezon, lalawigan ng Batangas, Cavite at Laguna, at dyan sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Okay mga kaibigan, mayroon po tayong ilang video. Panoorin po ninyo ang mga bidyong kuha ng ating mga kababayan kaugnay po sa pananalasa at yung lupit ni Typhoon Ulysses. Lupit ni Typhoon Ulysses.
kaibigan, napanood po nyo ang ilang video footage na kuha ng ating mga kababayan habang nananalasa po ang bagyong si Ulysses. Okay, patuloy po pinag-iingat yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar kanina kung saan po ibinaba ng National Disasters and Reduction Risk ng mga lugar ng Cavite, ang Metro Manila na nasa baybay dagat ng Manila Bay, ang lalawigan ng Tarlac, Zambales, Pangasinan, kasama na rin po dyan ang Nabotas, Bulacan, Pampanga at Zambales. Makararanas po yan ng malakas na hangin na may kasamang ulan sa loob ng 18 oras, ibig sabihin po hanggang bukas po ng umaga. Mararanasan ng malakas na hangin at ulan dyan sa mga nabanggit na lugar. Okay mga kaibigan, alamin naman natin mga kaibigan ang mga kaganapan sa mga lugar kung saan po ay matindi ang pinamalas na lupit nitong bagyong si Ulysses. Tawag po tayo dyan po sa De La Costa Subdivision, dyan sa may Montalban, Rizal, kung saan po lubog ang mga bahay hanggang second floor po sa bubong na nagpalipas na magdamag ang mga tao riyan. At meron po mga nakasabi na maaga pa lang po ay nananawagan na ng rescue yung mga residente dyan, pero wala pa raw pong dumadating na rescue. Siguro naman po ay hindi nagkulang ang mga lokal na pamahalaan at ang ating mga barangay official sa pagbibigay ng babala na magsilikas ang mga kababayan natin sa mga gilid ng ilog dyan sa Marikina River. Okay, tawagan po natin ang isa nating kaibigan dyan, si Lynn Telemban Ventor, na nariyan po ngayon sa De La Costa Subdivision, Montalban, Rizal, kung saan po lumikas po sila kagabi pa sapagkat ang taas na po ng tubig dyan sa kanilang lugar, kaya nakiusap sila doon sa medyo mataas na lugar kung nasan yung mga kapitbahay nila at doon sila nagpalipas ng ating gabi. Okay, tawagan natin yung ating kaibigan na si Lynn Telemban Ventor para malaman natin kung ano ang sitwasyon dyan sa may Montalban, Rizal, dyan sa De La Costa Subdivision. Okay, ayan, tawagan natin si Lynn Telemban Ventor. Please try again later. Okay, hindi po natin maagip ang linya ni Lynn Telemban Ventor na kanina po talagang nanawagan sa atin na kung maaari mabigyan sila ng rescue, ma-rescue sila diyan po sa lugar ng De La Costa Subdivision kung saan po lubog yung kanilang mga bahay diyan, kanilang kabayan. Okay, tignan naman po natin mga kaibigan yung ating kaibigan dyan sa Lopez, Quezon. Ano na nangyari sa magdamag na paghagupit ng Typhoon Ulysses. Okay, tawagan natin ating kaibigan si Celso Aguila na nandyan sa Lopez, Quezon. Ang Lopez, Quezon po, kagabi hinatid ng bayo ng bagyong si Ulysses. Walang kuryente sa magdamag. Ang tila yun ang kuryente dyan sa Lopez, Quezon. Hello, magandang hapon, kaibigan Celso Aguila. Magandang hapon. Magandang hapon mga kaibigan Mario. Ano ba? Malinaw ba ang signal natin dyan? Malinaw? Malinaw naman. Okay, ikaw loud and clear ngayon dito. Ano ngayon, Celso? Matapos tayo ay magkwentuhan kagabi sa sitwasyon ng Lopez, Quezon at ilang mga barangay dyan, ano ang sitwasyon matapos na lumabas ng inyong lalawigan ang bagyong Ulysses? Ano ang iniwang pinsala ni bagyong Ulysses? Kung pinsala ang pag-uusapan natin, kaibigan Mario, medyo malaki ang pinsalang naiwan ito sa aming bayan, ha? At masasabi natin na itong bagyong Ulysses ay mas matindi ang ibinigay na pinsala kaysa sa bagyong Ruli. Okay. Pag sinabi mong may malaki na pinsala, sa tingin mo, ano mga napinsala dyan? Mga ari-arian? Marami pa bang punong nagbuwalan dyan sa lugar ninyo? Dito sa Town Proper, wala ka makikita mga nagbuwalang puno sapagkat hindi naman dito maraming puno, pero sinisigurado ko
na yung nagdaang hangin ng halos 24 oras mula nung mag-umpisa manalasa ang Bagyo Ulysses ay ang aming 95 barangay sa Kanayunan ay siguradong lubog. Bukod sa lubog ang baha ay nagtumbahan ang mga maraming puno ng kahoy. Sapagkat hindi namin inaasahan ang malakas na hangin, ng pagbukso ng hangin ang humigit simulang mga 200 kilometro ang bilis nito. Uy, grabe. Oh. Sa katunayan, ang aming yung laging binilulubog na barangay sa Kanda ay hanggang ngayon ay hindi pa pasabog sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Kaya gano'ng kataas ang tubig? Serso, gano'ng kataas ang tubig yan? Hanggang dibdib ang tubig doon hanggang ngayon kabayan. Delikado, delikado. Diyan ba sa lugar na kinalalagyan mo, may tubig baha pa ba? Meron pa bang tubig baha? Dito sa tapat ng bahay namin, eksakto dito sa lugar ko ay hanggang bewang pa ang taas ng tubig. Ibig sabihin. Hanggang sa Talkuyan. Okay, pag-usapan naman natin, yung mga inilikas na mga kababayan mo dyan, mga inilikas na kababayan mo, ligtas ba sila at kumakain ng maayos sa palagay mo? Dito sa aming barangay ay meron kaming idinidesignate na barangay evacuation center at yung nabanggit ko sa iyo kagabi na yung isang tratadong eskwelahan dito sa aming barangay na start Tayabas College at sa kasalukuyan naman ang aming mga kabarangay na nagsilingkas kung kagabi nagsibalikan na sa kanilang mga tahanan upang magsipanligpit ng mga kanilang mga gamit. Okay, thanks God at ligtas at walang nagbuwis ng buhay sa Bagyong Ulysses. So far wala naman kaibigan, wala naman tayong nababalitaan pa na nagbuwis ng buhay. Ewan ko lang kung sana naman ay wala. Okay. Ano ang kalagayan ngayon? Ano ang sitwasyon ngayon nung pinangangambahang pag-apaw ng ilog ng Talulong River? Ano ang kalagayan ngayon ng Talulong River? Isang malaking napakaswerte ng bayan ng Lopez sapagkat sa kabila ng napakalakas na buhos ulan ay hindi gaanong masasabi kong hindi gaanong umapaw ang Talulong River sapagkat kung ito ay umapaw, siguradong raragasa ang napakalakas na baha sa bayan ng Lopez. Subalit hindi ito nangyari at ang nangyari lamang ay yung sadyang ulan lamang ang nagpataas sa ilog ng baha ng bayan ng Lopez. Subalit, mataas pa rin ang bahang iniwan ng bagyo. Ibig sabihin ay nagpapahirap pa sa ating mga kababayan. Ibig sabihin, Celso, magmula kagabi ay hindi lang malakas na hangin ang dala-dala nitong si Typhoon Ulysses, kundi malakas na ulan din dahil hanggang sa kasalukuyan ay meron pang tubig ba dyan sa ilang mga barangay sa inyong bayan. Tama ka kabayan, tama ka. Yan yung aming naranasan sa loob ng 18 oras dito sa aming bayan ng Lopez. Actually, nag-umpisa ang napakalakas ulan ng Lunes ng alas 11 ng gabi. Lunes ng alas 11 ng gabi at natapos lamang kaninang umaga. Yung ganong kahaba karanasan namin ulan. At mula nang bumugso ang napakalakas na hangin ay mula ng Martes ng madaling araw. Alas 11 ng madaling araw ay binubugso na kami ng napakalakas na hangin dito hanggang sa kaninang umaga. Okay, so maraming salamat at yung maganda yung balita mo, walang nagbuwis ng buhay. Kumusta naman yung mga inaalagaan mo ngayon dyan, yung kinupkop na ilang pamilya yung kinukupkop mo sa mga oras na ito? Celso Aguila. Sa ngayon ay meron pa akong 3 pamilya sa loob ng aking tahanan at okay naman sila lahat doon. Okay. Ay ngayon nandito ako sa aming barangay hall para maglinis ng aming mga yung mga laboy na iniwan ng baha, yung mga ito naman aming barangay hall ay hindi naman masyadong napinsala sapagkat maaga pa lang initataas na namin ang aming mga gamit dito. Ayun, ang maganda riyan. At kumusta naman si Kapitana, yung mahal nating Kapitana dyan, kumusta naman? Kagabi ay magkasama kami nag-uli at yung mga nagsilikat nasa ating istilahan ay hinutira namin ng konting makakain ng gabi yun. Pero ngayon wala na kabayan, sibalikan na kanilang mga tahanan. Okay, so mapalad ang lalawigan ng Quezon at meron po mga concerned citizen katulad ni Celso Aguila at yung masipag na kapitana nila dyan sa Barangay Rizal Poblacion. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa inyong mga kababayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Celso, ano last parting words mo? Ano ang gusto mong ipaalala uli sa ating mga kababayan sa paghahanda sa katulad nitong 2 sunod na malalakas na bagyo ang pumasok sa bansang Pilipinas? Actually, kabayan, sa pagsabihan namin, bagyo na itong aming naranasan ito, magmula pa ng kay Open hanggang kay Ulysses. Wow, okay. Ngayon, ang ating may papayo na lamang sa ating mga kababayan, hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi sa mga karatig sa ating mga kalalawigan, natatawid ang aming lalawigan ng Quezon papunta Camarines Norte o Camarines Sur.
ay wag munang ituloy ang kanilang biyahe sapagkat hindi pa sila makakalamsak dito sa amin sa Barangay Camp Baba. Okay. Sapagkat masyado pang malalim. Malalim pa. Opo, ingat-ingat pa po kayo dyan, ha? Meron bang umiikot-ikot na mga NDRRC o PDRRC MC na mga rescue boat o yung tinatawag nating pump boat para magligtas ng buhay? Meron ba dyan? Meron ba? Ewan ko lang sa ibang barangay, kabayan ha, pero sa totoo lamang, ay pagsasabi ko dito sa barangay namin, sa barangay Rizal, particular dito sa barangay Rizal at barangay Gomez, hindi pa kami nakaabot ng mga ganong rescue operation na yan. Okay. Hindi nga nagkakaroon ng pagkakataon, magkakabala ang ating mga MDRRM na mga kawani sapagkat pero kami naman ay laging handa sapagkat kami naman na kami sa mga ganitong pangyayari. Very good, very good. Okay, maraming Okay. salamat, Celso. Hanggang sa muli, sana wala na tayong pag-uusapang bagyo sa susunod at good news naman ang pag-uusapan natin dyan sa Lopez Quezon. Sana nga kaibigan, sana sa masusunod natin pag-uusap ay kabutihan na mabuting sitwasyon ng ating pag-ano. Merry Christmas in advance, kaibigan. Maraming salamat, Celso Aguila ng Lopez Quezon. Okay mga kaibigan, tignan po naman natin yung isa po nating kaibigan dyan, si Lynn Telemban Bentor na kanina po ay talagang halos mangiyak-ngiyak na dahil doon sa dinanas nilang lupit ni Ulysses dyan sa Montalban Rizal kung saan naglubugan po yung mga bahay dyan, halos bubong na lang ang makita at sila po ay umahon na nakiusap po na makitirahan dyan sa isang kapitbahay dyan sa De La Costa Subdivision. Okay, subukan natin tawagan si Lynn Telemban Bentor, 0915, okay, 203-2573, okay, ayan, Lynn Telemban Bentor. Okay, patuloy po, pinag-iingat mga kaibigan, huwag po ninyong baliwalain ang advisory ng NDRRMC. Kaugnay po dyan sa mga lugar na tinamaan po ng signal number 3 kung saan tumatapo ang bagyong Ulysses, yung pong mga lugar ng binanggit natin kanina dyan sa lalawigan ng Cavite, yung Metro Manila nakataas pa rin po sa signal number 3, ang lalawigan ng Tarlac, Zambales, Pangasinan, kasama na po dyan ang Bulacan, Pampanga at Zambales. Dito po sa Metro Manila ay nararamdaman pa rin po ang lakas ng hangin. Pero ang ulan po ay paudlot-udlot na lang, pero yung hangin po ay narito pa rin. At kagabi nga po halos di na rin ako natulog. At parang gustong buhatin, parang gustong gibain ni Typhoon Ulysses ang bubungan. Ang bubong nitong aking tinitirhan. Dumadagundong, umuugong, sumisipol. Grabe po ang lakas ng hangin dala-dala nitong si Typhoon Ulysses. Umuugong talaga, umuugong. Umuhuni, sumisipol. At pag nag-whirlwind po, talagang gusto niyang buhatin yung bubong. Parang gusto niyang gibain yung pader. Kaya ingat-ingat po yung mga nasa signal number 3, ingat po kayo, hindi nagbibiro ang bagyong si Ulysses. Okay, subukan po natin tawagan yung taga Hala-Hala Rizal, yung ating kaibigan dyan na umapaw daw po yung lawa ng Laguna. Yung lawa po ng Laguna ay umapaw daw po kagabi hanggang kanina. At pag umapaw yan, siyempre may daluyong yan, may surge yan. Okay, tawagan natin si Rich Cipriano ng Hala-Hala Rizal. is either uncovered or out of coverage area. Okay, out of coverage area yung ating mga kaibigan na kanina ay nakausap natin, maaga pa lang ay naalam natin ang sitwasyon ng kanilang mga lugar. Okay, dadako naman po tayo sa lalawigan ng Bulacan. Hindi naman po sikapin na makapanayam yung ating mga kasamaan sa hanap buhay. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita, paghatid ng mga kaganapan sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng ating bansa, partikular na po dun sa mga nabanggit na lugar kung saan po ay itinaas ng National Disaster Reduction Risk Management Council ang signal number 3 sa mga lugar ng
lalawigan ng Cavite, ang Metro Manila ay nasa signal number 3 pa rin. Ang lalawigan ng Tarlac, lalawigan ng Zambales, at lalawigan ng Pangasinan. Ang mga lugar pong yan ay nasa ilalim ng signal number 3. At ayon po sa National Disaster Reduction Risk Management Council, makararanas po ng malalakas na hangin na may kasamang ulan sa loob po ng 18 oras sa mga nabanggit na lugar. Ibig sabihin po, magmula po ng anunsya ang kanina pong alas 10:30 ng umaga, 18 oras po ay hanggang bukas po yan ng madaling araw. Kaya ingat-ingat po mga kaibigan, ingat-ingat po kayo at doon sa mga lugar na sinasabing mayroong storm surge, yung mga lugar po ng Aurora, Bataan, Bulacan at Pampanga. Ingat-ingat po kayo, ingat-ingat po kayo. At yung mga lugar na hanggang sa kasalukuyan po ay may iniwang baha itong si Typhoon Ulysses. Tulad po dyan sa may Kingsville, sa may Marcos Highway, dyan sa may Maharlika Highway, dyan sa San Tomas, Batangas, ha? Ingat-ingat po kayo. Okay mga kaibigan, sikapin po natin makausap yung isa nating kaibigan, kapatid natin sa pamamayag na nandyan po ngayon sa lalawigan ng Bulacan, si Mr. Freddy Velez. Tignan po natin kung makakausap natin si Mr. Freddy Velez. Ayun, nagre-ring po. Okay, ang makakapanayan po natin kung sakasakali si Freddy Velez, tugon ba na po ay nandyan, nag-iikot po at pinopos po ang sitwasyon ng lalawigan sa paghagupit po ng bagyong okay, mga kaibigan, yung 23 bayan po lalawigan ng Bulacan ay ingat din po dyan, lalo na po yung mga bayan ng Kalumpit. Yung bayan po ng Kalumpit ay bayan po yan at okay, so nahirapan tayo mga kaibigan sa komunikasyon. At siyempre ngayon si kasamang Jesse De Jesus ay sikapin natin makausap at baka sakaling mahagip natin ang kanyang linya bagamat may problema sa internet connection, sa signal. Okay, Jesse De Jesus, ating pong kaibigan mamamahayag dyan sa lalawigan ng Bulacan, si Jesse De Jesus. Okay mga kaibigan, yung pong ating kaibigan dyan sa may De La Costa Subdivision, dyan po sa Montalban, Rizal, kinikwento po niya kaninang umaga na sila raw po ay hindi na talaga nakatulog sapagkat tumataas ang tubig ng hanggang bubong dyan po sa may Montalban, Rizal. Kaya po wala na sila nagawa kundi sila po ay lumikas at nakiusap sa isang kapitbahay doon sa mataas-taas na lugar dyan sa De La Costa Subdivision para mailigtas ang kanilang mga buhay. Okay, tignan natin kung makokontak natin si Jesse De Jesus. Parang Jesse, standby. Tignan natin ang sitwasyon dyan sa lalawigan ng Bulacan. Is either unattended or out of coverage area. Okay, Please try your call hindi later. pa rin po natin makontak. Hirap talaga tayo sa komunikasyon noon. Hirap tayo na perwisyo ni Typhoon Ulysses ang mga internet connection, yung ating mga komunikasyon ay nahataw ng malakas na hangin kagabi hanggang kaninang madaling araw. Okay, pagtuunan natin mga kaibigan na yung pong 2 bilyon na hinihiling po, 2 bilyon na pondo para daw po sa Department of Disaster Resilience para daw po sa maging calamity fund. Yan po ay hinihirit ng isa nating kinatawan mula sa Albay na si Joey Salceda. Sana raw po ay
maaksyonan o maaprubahan yung 2 bilyong pondo na ilalaan po para sa pagtitindig, pagtatayo ng Department of Disaster and Resilience. Katulad po nangyayari ngayon sa bansa na paboritong pasukin ng mga bagyo, sunod-sunod na bagyo ang pumapasok sa bansang Pilipinas. Marami po tayong mga kababayan ng biktima ng kalamidad. Marami tayong mga kababayan ang nabaon ng kanilang tahanan sa ilalim ng lahar dyan sa Bicol. Marami tayong mga kababayan ngayon po ay nagiba ang kanilang mga tahanan. Kaya po yung rehabilitation ay napakalaga po kung bakit po kinakailangan maaprubahan sa lalong madaling panahon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte yung urgent bill po na Department of Disasters and Resilience. At ito naman po umihirit din si Senador Sherwin Gatchalian. Senador Sherwin Gatchalian na dating mahusay na alkalde, mayor ng Valenzuela City, ay meron pong panukala po at naniniwala itong si Senador Sherwin Gatchalian na mas makabubuti raw po na ipondo na lang daw po yung ilang bahagi po ng 201 billion. 201 billion na ibibigay po sa mga biktima ng pandemya at kalamidad. Kasi po meron pong ilalaan ng gobyerno natin ng 201 billion. Imagine, 201 billion po ang ilalaan ng gobyerno para po ibigay dyan po sa mga naluging government-owned corporations. Yung mga naluging government-owned and controlled corporation. Nalugi. Hindi natin alam kung saan napunta yung pera. Nalugi daw. O kaya po ngayon, meron pong panukala. Panukala po si Senador Sherwin Gatchalian na kung maaari ay tapyasan, kung maaari ay tapyasan yung 201 billion na ipang-aabono sa GOCCs o government-owned controlled corporations na mas mabuti pong mailagay ang pondo doon po sa mga biktima ng pandemya at kalamidad tulad ng pagpasok ng bagyo sa Pilipinas. 201 billion iabono, ipampapats up lang doon sa mga pagkalugi ng government-owned controlled corporations. Saan ba napunta yung pondo na yan? Baka sa bulsa lang ng mga nagpapatakbo ng GOCCs. Kaya po maganda ipanukala po ni Senador Sherwin Gatchalian na magkaroon ng kabahagi o matapyasan yung 201 billion na pera na ibibigay sa naluging government-owned controlled corporation, tapyasan yan at ilagay na lamang kung pondo para matulungan natin at makabangon yung ating mga kababayan na naging biktima ng kalamidad at bagyo, ng pandemya at bagyo. Hindi pa man po nakababangon ang Bicol Region sa pananalasa ng bagyong Rolly na sinasabing super typhoon para sa taong 2020. Isang linggo lang po ang lumipas ay bumanat naman po ang lupit nito si Typhoon Ulysses. Kaya napakaganda po ng panukala ni Senador Sherwin Gatchalian, tapyasan na lang po yung pondong ipang-aabono dyan sa government-owned controlled companies at ilagay na lang pondo para dyan sa pagbangon o pagtulong sa mga biktima ng pandemya at kalamidad. Ganun din po yung hirit ni Albay Representative Joey Salceda na magkaroon po ng 2 bilyong pondo para po sa itatayong Department of Disasters Resilience. Katulad po niyan, dyan nangyari sa Marikina. Sa Marikina po dyan po sa Rodriguez Rizal kagabi pa lang daw po ay humihingi na po ng tulong, sumisigaw na po ng saklolo yung mga kababayan natin dyan na unti-unting nilulubog ng baha dyan sa Rodriguez Rizal. Kaya wala daw po ang tagal po nilang tumatawag ng saklolo para sa rescue, walang tumutugon sa kanilang panawagan. Hanggang bumulaga ang araw ay lubog po ang mga kabayan doon. Wala pa yung rescue team. Hindi naman natin sinasabing tamad yung mayor dyan.
Hindi natin sinasabing pabaya yung mayor ng Rodriguez Rizal. Eh bakit po nagkaganon? Tinatawagan natin si Mayor Tom Hernandez. Eh bakit po gabi pa lang humihiyaw na ng saklolo yung mga nasasakupan ninyo? Eh walang rescue na dumadating. Kayo ba talaga ay naghanda o kayo po ay naghanda na makakain ninyo? Baka hindi paghahanda sa kalamidad, baka paghahanda sa pagkain. At siyempre, ganoon din, kinakalampag natin yung butihing barangay captain dyan sa Rodriguez Rizal, yan si Kapitan Boy Cruz. Yung jam daw po sa Malanday, Marikina, si Kapitan Boy Cruz. At dyan sa Montalban Rizal pala, ang mayor ay si Tom Hernandez. Eh wala daw po gabi, humihiyaw ng saklolo yung mga kababayan niya doon, eh walang rescue. Ano ba, natakot ba si Mayor tsaka si Kapitan? Natakot ba sila kay Ulysses? Ayan, sinasabi ko gusto ninyo maging leader ng inyong komunidad, ng inyong bayan, pagkatapos, pag may dilubyong ganyan, nawawala kayo. Ayan po, naikwento ng isa nating kababayan. Marami, kanina pa madaling araw, sa iba't ibang impila ng radyo, dumaraing ang ating mga kababayan dyan sa mga taga Rodriguez, mga taga Montalban Rizal. Sa sinapit nilang napakalupit na bagyong si Ulysses. Okay, tignan po natin kung humupa na ang tubig dyan sa may Montalban Rizal. Sikapit natin matawagan itong ating kaibigan na si Lynn Telemban Bentor. Tignan po natin tignan po natin. Globe siya, globe. Okay. Tignan niyo po yung nasa larawan, bubong na lang halos. Kaya yung mga tao po, sa bubong na lang nagpalipas ng kanilang okay, hindi natin makakontak. Sorry. Okay, si Freddy Velez. Tignan natin dyan sa lalawigan ng Bulacan, si paring Freddy Velez. Hello, paring Freddy Velez. Saan ka na, paring Freddy Velez? Okay. Ayun, nagre-ring na. Alamin natin ang sitwasyon sa Bulacan. At habang iniintay natin, na ma-aproba ni Pangulong Duterte yung bill na... Hello? Yes. Hello, kumparing Freddy, kaibigan Freddy. Ayun, kaibigan mo. Kumusta? Eto, live tayo ngayon, pare. Live tayo sa online TV ko, sa DBM Online TV. Pag-uulat ito, kaugnay sa lupit ng paggagupit nitong si Typhoon Ulysses. Kumusta naman? Kumusta naman dyan sa lalawigan ng Bulacan, Freddy Velez? Medyo okay naman ngayon, Okay na. Pero kagabi talaga, sobrang hindi na halos makatulog. Maraming tao rito sa lalawigan. Dahil sa ugong ng... lakas na dala ng hanging Typhoon Ulysses. Dahil nga ito, dahil dito, ang gobernador ng lalawigan na si Daniel Fernando ay maagang gumising. Masipag yan. Maagang gumising dahil alalang-alala siya sa kanyang mga constituents. Okay, paring Freddy, kung ikukumpara, kung isang linggo lang ang lumipas, bumanat yung super typhoon na si Typhoon Rolly na sinasabing pinakamalakas na bagyo, ay kung ikukumpara mo, sino ang may malakas na dala ng hangin? Yung Typhoon Rolly o itong Typhoon Ulysses? Napakalayo ng Typhoon Rolly. Dahil yung Typhoon Rolly naman kasi, kung magasarin, malayo sa itaas lang, dumaan lang, sandali. Itong si Ulysses, sobra talaga yung hangin, grabe. Okay. Ang ugong niya. May naglilitaran ng ibang bubong ng bahay dito Pati tindahan sa doon, malapit sa South Supermarket. Ang tibay ng bubong niya, binuhat siya ni Ulysses, itinapon sa kabilang kalsada. Sa lakas ng hangin, sa lakas. Sa lakas ng hangin. Pare, wala ba naiulat na nasaktan o nagbuwis ng buhay sa pagbanang ni Ulysses? Sa ngayon naman na Bargoy ay wala. Pero
Kasi maagat kasi ang provincial government. Yun, ang maganda. Maaga pa lang ay hinakot na nila yung mga tao doon sa mga nakatira sa mga along coastal and flood-prone area sa Bulacan. Ibinakwet na nila. Ayun. Inasa sa lugar. Tapos yung mga sasakyan, itinaas sa lahat, sa kalsada lahat na kapila. Okay. Wala nang kalsada, wala nang sasakyan sa ibaba. Okay. Kaya yung mga taong binahang lugar, parang wala. Kasi pinasok namin kanina yun eh. Okay lang naman yun eh. Okay, wala. Okay. Anong mga lugar pa dyan ngayon, paring Freddy, yung medyo hindi pa humuhupa ang tubig? Anong mga lugar pa dyan sa Bulacan? Ang may mataas pang tubig pa? Siyempre, doon sa... Nawala. Okay, tawagan po natin ulit si Freddy Velez na ating pong kapanayam ngayon. Tawagan po natin uli. Maganda yung kanyang iniuulat. Kaugnay po dyan sa lalawigan ng Bulacan. Sorry, you do not have enough load. Okay mga kaibigan, wala na tayong load Okay, paring Freddy, kung nakikinig ka, baka meron kang smart cellphone. Doon kita tatawagan sa smart cellphone mo, paring Freddy. Sorry. Na kanina pa tayo tawag ng tawag, naubusan na tayo ng bala rito, Well, anyway mga kaibigan, sisikapin ko po makabalik si Freddy Velez. Pero nagpapasalamat po tayo sa buting gobernador. Yung masipag na talaga namang dedicated sa kanyang tungkulin, yung gobernador ng lalawigan ng Bulacan na si magaling na actor, turned politician na si Daniel Fernando. Saludo po kami sa inyo, Governor Daniel Fernando. At sabi nga ni paring Freddy Velez, napakaaga nyo raw pong gumising at baka hindi na kayo natulog dahil talaga nararamdaman nyo po yung lakas ng hangin dala-dala nito si Typhoon na Ulysses at kayo po'y maaga ng bumangon para mag-ikot sa lalawigan ng Bulacan. Ganyan po ang mga public official na dapat nating iluluklok, yung talagang halos din na makatulog sa pag-iisip kung paano niya maisasalba, maililigtas yung ating mga kababayan na sa panahon ng kalamidad ay nabibingit ang kanilang mga buhay. Kaya Governor Daniel Fernando, tuloy-tuloy lang ang sipag mo. Pagpatuloy mo lang yan, yung sipag mo at pagmamalasakit mo, pagmamahal mo sa iyong mga kaibigan. Okay, bumabalik po si Freddy Velez. Si Freddy Velez ay bumabalik. Hello, nawala tayo. medyo naubusan ako ng load dahil marami na akong tinawagan kanina pare. Pare Freddy, totoo ba yung balita? May balita. Gusto ko sa iyo marinig ito dahil ikaw malapit dyan sa Kapitolyo. Totoo ba na magpapakawala ng tubig ang Ipo Dam at ang Angat Dam? Totoo ba yan? Totoo? Yung Angat Dam, wala. Ang nagpawala, Ipo Dam lang. Okay, ang Ipo Dam. Ipo Dam at saka Bustos Dam. Dahil na sila kumbaga sana. Pero malamang na kasi wala akong balita sa Angat. Ang nabalitaan ko lang itong Ipo Dam at Bustos Dam. Okay. Kasi sobra na sila nasa spilling level na sila Okay. So hindi ba magdudulot ng panganib sa mga dadaanan ng o yung aapaw ng mga ilog na tubig, yung tubig na mula diyan sa Ipo Dam at Bustos Dam, diyan sa mabababang lugar sa lalawigan ng Bulacan? At talagang magdudulot ng panganib to. Pero mararamdaman po natin, mga ilang araw pa bago darating dito yan. Malalaman natin yan pagkaraan ng mga ilang araw. Nako po. Siguro, mga after 1 week, malalaman natin yan. Kaya nga minsan sa Kalumpit, Hagunoy, Ulilan, tag-araw, bahang-baha. Dahil sa palabas ng tubig ng Angat Dam, at yung tubig pang manggagaling ng Nueva Ecija, Pampanga. Okay. Kasi catch basin naturingang catch basin ng Kalumpit Kalumpit. Kayo po'y mag-ingat dyan, mga taga-Kalumpit. Sapagkat yung sinasabi po ni Freddy Velez, magpapakawala ng tubig, ilang araw pa raw po darating dyan sa inyong lugar. Huhupa ng Bang Ulysses, may kapalit naman ng tubig galing sa Ipo Dam. Kapalit na tubig galing sa Angat at saka sa Pampanga. Unti-unti nang bumababa yung tubig galing Pampanga. Nueva Ecija. Okay. At ang magandang balita dyan, wala talaga casualty dyan. Walang nagbuwis ng buhay. So far, wala. Okay. Wala talaga. Nakakagulat nga din dahil mo maraming nagbagsak ang puno, mga poste ng Meralco. Pero wala pa tayo. So far sa ngayon wala pang report Okay, as of now, paring Freddy,
kanina inanunsyo ko, kaninang umaga, mga alas 10:30, itinaas ng National Disaster Risk and Reduction Management Council na signal number 3, kasama ang Bulacan. Ngayon, ano ba ang signal natin dyan? May ibinaba na ba? May ibinaba na? Bumaba na ba? O Wala pa rin, wala pang ibinaba. Ay, signal number 3 pa rin ang Bulacan. Ganon. Oo, kasi wala pa rin, kasi bukas pa alis to eh. Oo, tama. Kanina na Baka mamayang hapon, meron ng bagong announcement. Sana, yung susunod na announcement ay mababa na signal number dyan sa Bulacan. Okay, pare, kanina nung mawala ka, pinasasalamatan ko si Governor Daniel Fernando. Pinasasalamatan natin dahil sabi mo, maaga pa lang gising na at nag-iikot na dyan sa 4 na sulok ng lalawigan ng Bulacan. Yan ang sinasabi natin na isang artista, hindi lang magaling umarte, magaling sa serbisyo. At yan yung tinatawag natin na actor-politician na dedicated sa kanyang sinumpaan tungkulin. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon, paring Freddy, na makapanayam natin sa aking hamak na online TV ang ating mahal na gobernador na si Daniel Fernando. Okay, pare. Okay, pare, ikaw, bigyan mo muna ng paalala, ng advice yung iyong mga kababayan dyan sapagkat may dadating na tubig mula sa dalawang malalaking dam dyan sa inyong lalawigan. Magbigay ka ng paalala. Okay, mga kababayan kong Bulakenyo, mag-ingat po tayo, maging alerto po tayo palagi dahil po nga, nagpawala ng tubig sa bahay, gradual naman yan, hindi naman bigla. Unti-unting nagpapawala yan. Para hindi naman kasi maperwisyo ang dam. Kasi pag biglang napuno yan at sumabog, lalong lalaki ang ating problema. Ayan, ganun. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Huwag po tayong magpabaya. Basta kahit na anong dyan, mga baradong linisin natin para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Okay. Maraming salamat, paring Freddy. Okay. Huwag mo kong pagpapatayan ng linya kapag kailangan ko ang update na balita dyan sa Bulacan, lalo na't may kalamidad. At siyempre, dapat malaman ng taong bayan kung anong aksyon ang ginagawa ng ating butihin at dedicated public servant na si Governor Daniel Fernando. Okay, maraming salamat, paring Freddy Velez. Okay, maraming salamat, Freddy Velez ng Bulacan. Okay, yan po mga kaibigan, inuulat po ni paring Freddy Velez yung magiging sitwasyon po kung sakaling magpakawala ng tubig, yung Ipo Dam at saka yung pong Bustos Dam. Ano po? At sinasabi nga niya ay tapos na ang pananalasa ng ating bagyong kinatakutan nito si Typhoon Ulysses, si Daniel Gortio. Ay magpapakawala po dahil napuno po yung dam. At pag hindi po bawas ng tubig dyan, ay mapipinsala po yung dam at yan po ay lilikha ng malaking panganib para sa mga mamamayan ng mga Bulakenyo. At siyempre, hindi magpapabaya dyan. Sinasabi nga na itong si Bulacan Governor Daniel Fernando ay maaga pa ay inabisuhan na yung kanyang mga rescue team dyan, yung mga barangay health workers dyan, yung mga local officials ng bawat bayan dyan sa probinsya ng Bulacan. Yung yung actor turned politician na si Daniel Fernando ay talaga daw po kagabi pa ay alalang-alala para sa kanyang mga kababayan. With that, Governor Daniel Fernando, saludo po sa inyo ang boses ng lipunan. Dahil maaga pa kayo gumigising na para umikot, alamin ng sitwasyon, kalagayan ng iyong mga nasasakupan. Yan po ang isang tapat na lingkod bayan na sumumpa sa kanyang tungkulin na gagawin niyan lahat ng kanyang makakaya para paglingkuran ang kanyang lalawigang Bulacan. Hindi po katulad dyan sa Rodriguez Rizal. Tolongges yata yung gobernador doon yan. Mukhang Tolongges yung gobernador, yung mayor ng Rodriguez Rizal, mukhang nakatulog na masarap dahil malamig ang paligid habang bumabayo ang malakas na hangin at ulan na dala ni Typhoon Ulysses. Kaya nang humihingi po ng saklolo yung kanyang mga residente sa Rodriguez Rizal, ay hindi po mahagilap yung mayor. Hindi po mahagilap yung kapitan. Teka, bakit pinapalakpakan natin? Dapat siya inaalas ka.
Yung palang baka yung mayor ng Rodriguez Rizal takot mabasa ng ulan. Eh baka yung mga barangay official dyan takot pag lumusong sa baha baka matunaw. Yung governor ng ng Rizal, oy, ano ginagawa nyo? Baka natutulog kayo sa kampungan. Anak ng teteng, si Bulacan Governor Daniel Fernando, maaga pala, ikot na naikot. Gabi pa lang, ay hindi na tumitigil katatawag doon sa kanya mga tauhan para mag-monitor, manmanan, yung mga lugar kung saan sinasalanta ng Typhoon Ulysses. Eh, kayo naman, natutulog pa! Mga taga Rodriguez Rizal na opisyal! Lumulubog na sa bahay yung inyong mga kababayan dyan! Wala pa nagre-rescue! Mga tulonggi! Paano ako eh! Buboy! Asa ka ba, Buboy? Halika nga rito, Buboy! Asa ka ba, Buboy? Halika rito. Pakita ka. Pakita ka. Ano yung sinasabi mo? Naku, Kuya Dani, alam mo ba, marami kasing mga kaibigan kong mga bata nandyan sa Rodriguez Rizal, nakakaawa sila kasi umapaw na ang tubig sa ilog, pumapo dyan hanggang bubong na, wala pa daw po yung mayor nila. Halika rito, huwag ka magtago, Buboy. Lumantad ka rito. Takot ka ba sa ulan? Tatakot ka ba kay Ulysses? Hindi po kasi naiiyak na po ako. Kuya Dani, naiiyak ako kasi kawawa naman yung mga bata doon kasi magugutom po sila. Magdamag pong umagupit yung Typhoon Ulysses. Wala na po yata silang pagkain. Baka sumasakit na yung mga tiyan nila. Ba po, hanggang bubong po yung tubig doon sa kanilang lugar, sa Rodriguez Rizal. Wala pa daw po sumasaklo doon sa kanila. Napunta ka na naman dyan sa... Dito ka! Saan ka parang ang kiti-kiti? Kasi nga po, Kuya Dani, nag-iisip ako ng paraan paano po marirescue yung mga kaibigan kong mga bata dyan sa Rodriguez Rizal kasi lubog po ng bahay, baka malunod sila. Marunong din pala maawa ito si Buboy. Huwag ka lulusong doon sa tubig sa likod ko, ha? Buboy, huwag ka lulusong doon, baka malunod ka ron, ha? Buboy, nasaan ka na ba? Andito po ako, Kuya Dani. Binabantayan ko po yung kape mo. Lamig-lamig na eh. Binabantayan mo yung kape ko, malamig na. Talagang malamig na yan. Parang naka-yelo yan eh. Ayan mga kaibigan, si Buboy yun. Nagagalit po yan kapag yung kanya mga kalaro, yung mga kapwa niya bata naaapi po. Tignan natin kung ano na nangyayari dyan sa Rodriguez Rizal. Kasi kanina po, nakikinig tayo ng balita sa radyo, sa DCRH. Kinakapanayam yung mga pamilya dyan na lumubog na, hanggang bubong na yung tubig ng baha dyan. Humingi ng rescue. Wala pa raw po yung mga opisyal at natutulog pa yata. Yakap-yakap pa yung kanilang unan. Yan na sinasabi ko sa inyo yun. Pagka-eleksyon, ang gagaling mambola. Ay, nako. Tingnan natin mga kaibigan. Hagilapin naman natin yung kapatid natin sa pamamayag. Nandyan din po sa Bulacan. Tingnan naman natin kung anong update niya doon sa mga lugar na kanyang naikot na. Si Jesse De Jesus, tingnan natin, try natin si Jesse De Jesus. Kontakin natin 0909 768-9779. Ayan tingnan natin si Jesse De Jesus. Baka mahagilap natin si Jesse De Jesus. Okay. Either unattended or out of coverage area. Okay, mahirap mabuo ang signal ni Jesse De Jesus. Try naman natin yung isa niyang number. Dalawa po yung number ni Jesse De Jesus. Tignan natin yung kanyang globe. 0975-441-6557. Ito para malaman naman natin yung update dyan sa kanyang kinalalagyan sa Bulacan, ha? Okay. Sorry. Okay. Wala po mga kaibigan. Ang hirap talaga makakontakt ito dahil reasonable naman po dahil binayo talaga ng Typhoon Ulysses yung ating magdamag hanggang kaninang madaling araw. Okay.
try pa rin natin itong si kaibigan natin si Lintelemban Bentor. Tignan natin si Lintelemban Bentor, baka mahagilap natin. Try natin ulit. Lintelemban Bentor. Wala na tayong contact. Ang bilis maubos, no? 091520. Okay. Okay, sabi po ng isa kong kaibigan kanina na taga-Antipolo, yung mga taga-Antipolo, mataas po yung lugar, hindi po sila babain. Pero grabe daw po dyan sa Antipolo, kagabi hanggang kanina madaling araw, yung daw pong malaipo-ipo na lakas ng hangin na dala-dala nitong si Typhoon Ulysses po, umuugong, sumisipol, humuhuni raw po ang hanging dala ni Typhoon Ulysses dyan sa may Antipolo. At kanina po ay nakapanayam din natin si Florante Castillo na isang kabatang Prisco ko po dyan sa Quezon City. Sinasabi niya naman po na may pagtaas ng tubig daw po dyan sa may Kingsville, dyan sa may Marcos Highway. Lalo-lalo na po yung Maharlika Highway na iniulat naman po ni Omar Delote ng Tanawan, Batangas. Yan daw pong kahabaan ng Maharlika Highway dyan po sa Santo Tomas, Batangas City. Kaninang umaga raw po ay lumubog sa tubig. Lagpas tuhod po ang tubig dyan sa Maharlika Highway na po sa Santo Tomas, Batangas City. Ngayon naman po, subside na yan. Medyo bumaba na po dahil wala na po yung ulan doon ni Typhoon Ulysses. Okay, try naman natin yung isa nating kaibigan dyan sa Hala-Hala Rizal. Si Rit Cipriano. Tingnan natin kung makakontakt natin. At umapaw daw po yung tubig dyan sa Laguna de Bay o yung lawa ng Laguna. Ay umapaw daw po yung tubig. Parang nagpiesta raw po sa isda dyan sa lugar na yan. Tingnan natin kung ano ang kaganapan dyan sa Hala-Hala Rizal. Mahina po, talagang binayo rin sila ng malakas na hangin. Kinikwento kanina ni Rit Cipriano na napakalakas daw po ng bayo ng hangin ni Typhoon Ulysses dyan po sa Hala-Hala Rizal. Okay, wala rin komunikasyon doon sa aking mga kaibigan dyan sa Rodriguez Rizal. Diyan sa Rodriguez Rizal, ano na ang sitwasyon? Bumaba na ba ang tubig? Dumating na ba yung rescue? Dumating na ba yung ayuda, yung mga relief goods para makakain po yung mga kababayan natin na nagpalipas ng gabi sa mga bubungan ng kanilang mga kapitbahay? Sana nagpakita na po yung ating mga mayor dyan, katulad ni Mayor Tom Hernandez at nung Kapitan Boy Cruz dyan sa may Montalban Rizal, na sinasabing gabi pa rin daw po ay naghihingian na ng saklolo yung mga kababayan natin, pero walang rescue dumarating. Kaya napilitan na po sila sa bubong. Ginawa po nilang kalsada yung bubong, ginawa nilang tulay yung bubong ng mga kapitbahay para makatawidan at makarating doon sa may mataas na bahagi diyan po sa Montalban Rizal para mailigtas yung kanilang mga buhay. Okay, At samantala po mga kaibigan, magpapaalam muli po si Danny Mario alias Daniel Balasador sa aking programang Boses ng Lipunan, at magpapatuloy tayo mag-monitor o alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa bahagi po ng Tarlac, na sinasabing signal number 3 dyan sa mga lalawigan ng Tarlac, Zambales at Pangasinan. Hanggang sa kasalukuyan po ay signal number 3, kasama na rin po ang lalawigan ng Bulacan. Kaya ingat-ingat po kayo doon po sa mga kaibigan ninyo at mga kamag-anak ninyo na naninirahan po dyan sa Tarlac, Zambales, Pangasinan. Payuhan nyo po sila. Kung sila ay nasa mga lapit baybay dagat o mga ilog, ay sila muna po ay magsilikas para mailigtas ang kanilang mga buhay. Okay mga kaibigan, bago po ako magpaalam, muli ko pong ipapalabas yung pong mga nakalap naming video na nakunan po ng ating mga concerned citizens ng ating mga kababayan na hindi nila ininda ang bagyo, ang malakas na ulan at hangin, ay para makapagkuha lang po ng mga video footage na pwedeng mailarawan kung gaano kalupit ang bagyong si
Ulysses. Ayan po, photos and videos, credit to the owners. Ayan po, ibabalik natin ang mga lugar kung saan po sinalanta nitong si Typhoon Ulysses. Mayroong ngiti sa langit, parang haring araw ang tanghali. May buhay, may buhay, may pag-asa ang bukas. Madilim na ulan ay lilikas, maghintay, maghintay. Kung may pagsulot man na sabihin ay tumating, huwag kang gawin at turong natin, at sa takot huwag kang pagkat sa limang tanawin, di may ibaskin, at ang bukas mo'y mag-iinit. Sabihan, ganyan na ang buhay, may lungkot at mayroong makulay. May pag-asa ang bukas, madilim na ulan ay lilikas. Maghintay, maghintay, kung may pagsulot man na sabihin ay tumating, huwag kang galing at tuwag natin, at sa takot huwag kang maaalipin, hanggat sa limang tanawin, di may ibasin, at ang bukas mo'y mag-iinit. Kung may pagsulot man na sabihin ay tumating, huwag kang gawin at turong natin, at sa takot huwag kang maaalipin, pagkat sa limang tanawin, di may ibasin, at ang bukas mo'y mag-iinit, at ang bukas mo'y Okay mga kaibigan, bago po tayo magtapos, nananawagan po tayo sa mga opisyales ng lokal na pamahalaan ng Tarlac, ng Zambales at Pangasinan, huwag po kayong tutulog-tulog sa kangkungan. Unahin niyo po ang kapakanan ng inyong mga nasasakupan ng inyong mga kababayan, yung kanilang kaligtasan. Po ninyong gagayahin yung mga tolongges na opisyal. At yung po mga ayuda, yung mga relief goods ay ipamahagi po ng walang diskriminasyon kay butante o hindi, basta yan po ay biktima ng kalamidad, ibigay nyo po ang relief goods. Huwag po yung butante lang ang bibigyan ninyo. Okay mga kaibigan, pansamantala po, nagpapaalam na si Daniel Balasador Mario. Hanggang sa muli, Boses ng Lipunan sa DBM.
Online TV.